ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po, talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately, pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President. Yan po ang ating pakay ngayong hapon at bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw, it took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya. Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment, and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a mother to her children. Di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course, with the approval, of course, with the knowledge, of course, with the consent ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre, si Martin Romualdez. Siyempre, si Saldico. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, but feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President, kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para interactive po yung ating pagla-live ngayong hapon. So yan, at Iya_Simeon, hindi yung madali At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo, lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. Miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre,
siya yung gahaman sa kapangyarihan eh. Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro nung mga kusino-sino at nakakolorete kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. At hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo, si Inday Sara, si BP Inday Sara lamang ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan. Bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Bakit to mahalaga na ulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino? Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara, the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap na sasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, you heard that first from Inday Sara, the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po na naging buong pahayag ni BP Inday Sara, ni Inday Sara, the President, na yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, pag kailangan kayo ng Marcos Jr. Administration, anong binibigay sa inyo? Sasalubungin kayo ni Bongbong sa airport, nakita naman walang pumapansin sa kanya eh. His presence in welcoming yung mga returning, whether for a brief holiday or returning permanently na overseas Filipino workers at Filipino migrants, hindi po yun ang hinahanap ng mga kapatid natin overseas Filipino workers. Ang hinahanap nila, yung panahon na panatag ang kanilang kalooban kahit sila'y nagpakalayo-layo upang merong pagkakitaan at kumita ng sapat na pera para maitaguyod ang kanilang pamilya. Subalit anong nangyayari ngayon? Balik na naman ang krimen, laganap ang illegal na droga. Yan din ang lalabanan ni Inday Sara, the President. Sabi nga ho niya, I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Di rin niya ho kayang lumuhod at humingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Tama po yun sapagkat sa 114 million Filipinos, paano mo luhuran lahat yun? Di mo naman nakakaharap lahat. Instead, hindi man siya makahingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Ang kanya pong inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang hinaharap, ang kanyang kinabukasan sa pagsisilbi sa ating bansa at ulitin ko sa bawat pamilyang Pilipino. Marami pong salamat sa mahigit maglilimang-libong live viewers po natin ngayong February 18, 2026 ang ating pamagat, Inday Sara, the President. So, kailangan po natin siyang tulungan. Para pong ito yung ginagawa natin sa Hakbang ng Maisog. Incidentally, I'd like to thank lahat po ng dumalo kahapon sa Hakbang ng Maisog Luzon-wide Leaders
Forum Leaders Meeting na ginanap po sa Maynila maghapon kahit po tayo ay nagdiriwang ng Chinese New Year kahapon, ay nagtatrabaho po ang maisog at isinusulong yung mga ikabubuti ng ating bansa. No? So maraming salamat sa lahat ng hakbang ng maisog na dumalo po sa ating ginawang Luzon-wide Leaders Forum kahapon. So yun din at ang sinabi rin niya na meron pa siyang takot para sa ating mga anak, para sa inyong mga anak, para sa aking mga anak, para sa mga batang Pilipino. Kanya po ang sinasabi nga niya, yung pag-aalay niya ng kanyang buhay at yung kanyang intensyon, pagsilbihan. Ulitin ko ang bawat pamilyang Pilipino. Kanya, inayaya ko po ang lahat ng sambayan ng Pilipino. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog, ang aking pong presidente, si Inday Sara Duterte. Sana kung inyong suportahan si Inday, ay in your own personal pages, Facebook, YouTube, sana maglabas din kayo ng statement of support for Inday Sara, the President or our incoming President. Tulungan po natin, hindi madali na makahanap tayo ng isang taong may magandang karakter na may tunay na magandang layunin para sa ating bansa. Ito na po yung tao. And I'm sure, in the days after her bold pronouncement today, aatakihin na naman po yan. Wag na po tayong matakot doon. Wag na po tayong matakot doon. Kung yung tao, inalay na ang kanyang buhay para sa bawat pamilyang Pilipino, wala rin po dapat tayo ng pag-aalinlangan. Ito na po yung inaantay ng marami. Na tatakbo ba yan, Atty. Vic? Baka naman hindi tumuloy, hesitant, ambivalent. Ito na po iyon Kagaya po nung naging pahayag ni @iya_Simeon. Yes, finally nag-decide na si VP. Now that she has finally made known at nagproklama siya na kanyang inaalay ang kanyang buong pagkatao at buhay sa bawat pamilyang Pilipino. Tulungan po natin si Inday Sara, si Vice President Inday Sara. Magpalabas po kayo ng kukunin natin ito. I'd like to address this. Si Mark's Dishes. Hanggat nandyan si George Garcia sa Comelec, matik dadayain nila si Sara. Mark's Dishes at mga katulad mo, at ako rin, guilty Mark's Dishes, na may ganyang sentimiento, let us drop that defeatist attitude. In fact, pag naglabasan kayo, and I feel with this announcement of VP Inday Sara the President, and nakikita ko sa aking harapan ngayon, 5,000 mahigit na live viewers. Ito po'y dahil sa ating pinag-uusapan, Inday Sara the President. Andyan na po yung pagbulusok ng suporta. Ipahayag natin, kagaya po ng aking sinabi, kung pwede kayo maglabas ng similar video or your own way, your own style of communicating. But in my page, dito sa Tinig Maisog, ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog. Inday Sara, ang aking Pangulo. Malinaw po iyan. Maglabas po tayo ng ganitong pahayag ng suporta upang matauhan yung mga taong pinagdududahan at pinagsususpetsya ng marami na mandadaya. Hindi nyo po pwedeng dayain at pigilan ang pagsirit ng suporta at pagbuhos ng mandato kay Inday Sara. In the same manner, I had it from a very, very good source that a fourth impeachment ay ikinakasalaban kay Vice President Inday Sara. Siyempre, ang direksyon niya nanggagaling kanino pa? Di kay Martin Romualdez and a certain Attorney Beng ang kumakamada at nakikipag-ugnayan sa opisina nung yung garapal na tumanggi doon sa isang impeachment complaint, nung defensor impeachment complaint. Merong nagiging pag-uusap a certain Attorney Beng. But I have a good sense and I have good information kung sino itong Attorney Beng na ito na nakikipag-ugnayan sa garapal na Office of the Secretary General at merong nagbabadyang fourth impeachment complaint.
tayo po dito sa Tinig Maisog sa ating pahina, tayo po'y mangungusap din sa ating mga mambabatas. Huwag na po kayong tumingin na mawawalan lang kayong budget, natatakot kayo, o parang barkadahan lang kayong high school dyan sa House of Representatives at sunod-sunuran dyan sa maling dikta ng Marcos Jr. administration ng inyong liderato. Huwag po ninyong salaulain itong napakahalaga at napakasagradong proseso ng impeachment. Sinalaula na ninyo diyan sa mababang kapulungan yung hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General. Garapalan nung isang impeachment complaint na tunay na may laman. Nandoon yun Pati yung contribution ng pera para sa kampanya ng alyansa ni Bongbong. Di ba? Galing sa confidential funds, galing sa customs, at galing sa kung saan-saan pa na ginamit nila. Pera po ninyo yun dapat tayong magalit. Di ba? Itong mga kongresista, bantayan po natin sila. Bantayan po natin sila. Ito ang malaking maitutulong ng bawat Pilipino na nais tumulong, sumuporta, magprotekta kay Vice Presidente Inday Sara. Bantayan po natin ang galaw at kilos ng bawat kongresista. Bawat kongresista ng bawat distrito. Yung party list, wala po tayong magagawa dyan. Alam naman natin na halos lahat, hindi lahat, but halos lahat ng party list, transactional po iyan. Kinakausap po niyan, COMELEC lang. COMELEC lang ang kausap niyan. Nag-uusap lang yan kung ilang boto ang matatamo nila at sa magkakanong halaga. Wala po tayong magagawa dyan. Hanggat nandyan silang parte ng Kongreso. Pero, yung mga, I would say, lehitimong kongresista o yung district congressmen, kausapin po ninyo yung inyong mga kinatawan. Ito po'y panahon na ng full accountability at pananagutan. Kausapin nyo, congressman, iparehas mo yung galaw mo sa proseso ng impeachment laban kay BP. Huwag kang titingin lang sa perang ipapangako sa iyo, sa budget ng ating distrito, o kung ano pang additional perks ang makukuha mo. Itaguyod natin ang rule of law. Huwag ninyong babuyin ang proseso ng impeachment. Malinaw na ito Ngayong nagdeklara si Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagtanggap sa hamon na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kailangan po tayong kumilos, protektahan ang taong ito na ang nais ay magsilbi, paglingkuran, kalingain ang bawat pamilyang Pilipino. Huwag kausapin ninyo yung mga congressman ninyo. Congressman, alam mo naman na walang laman yung impeachment complaint na yan. Huwag ka nang magpauto-uto sa liderato nyo dyan sa House of Representatives. Gawin mo yung tama. Minsan sa buhay ninyo, gumawa kayo ng tama. Kung yung kay Bongbong Marcos na impeachment, ibinasura ninyo ng ganun-ganun na lamang, huwag kayong makikinig dyan sa liderato ninyo sa mababang kapulungan na ipagpatuloy ang impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Sinabi naman po ni Inday Sara, the President, haharapin niya ng buong tapang ang prosesong yan. At babalik yan, ako nakakatiyak ako, babalik yan ulit sa Marcos Jr. administration. Pag-usapan na ninyong lahat. Ako'y nananalig basta't patas at basta parehas. Dismiss ang lahat ng kasong isinampa laban kay BP Inday Sara dyan sa mababang kapulungan. Pati itong nagbabadyang fourth impeachment complaint na inaareglo pa lamang dyan sa Office of the Secretary General sa pamumuno ng isang Attorney Beng. Kilala ko ito bubuuin natin yung pangalan pagka hindi niya inatras itong pang-apat na impeachment complaint. So yung mga kongresista ng regular districts, kausapin po ninyo,
Anyway, at the end of the day, they are nobody when it comes to our district, except we have all lent them our mandate. Wala naman yan eh. Kayo ang naggawang kongresista niyan. At hindi pwedeng umasta ang kahit na sinong halal o appointed official ng gobyernong ito na higit pa silang mataas sa tao o sa taong bayan. Kausapin ninyo. Di ba? Kasi darating na naman yung 2028. Maaga hong darating yung 2028. Originally, October of next year, filing na po ng Certificate of Candidacy. Pero may mga galawan po dyan sa Kongreso na itinutulak yung anti-dynasty bill, kung ano man po ang laman nun. Pero mag-iingat po tayo, title lang ang maganda ron, budol po ang linalaman nun. Pag yan po ay naipasa nila, aagahan po yung filing eh. July of next year, maaari na pong magkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy. Ano pong ibig sabihin nun? Pebrero na po ngayon. No? Kung July, mga ano na lang po ito eh. A year and 15 months. 1 year and 5 months to go bago ho mag-filing. Huwag nang salaulain. Ang mandato ng pangalawang Pangulo, 32 million yan eh. 32 million. At yung mga malalansang alyansa, yan, sigurado, aatake po yan. Bumubula na ho ang bibig ng alyansang Akbayan Marcos. Nakakatiyak tayo yan. Bumubula na ang bibig niya. Nag-iisip na yan ng paninira kay BP Inday Sara, the President. Yung alyansang Pink, Dilaw at Marcos, bumubula na rin no ang bibig niyan kung paano banatan si Inday Sara, the President. Yung alyansang Makabayad, Marcos, bumubula na rin ang bibig yan at nag-iisip na ng mga panibagong gimmick o ideyan kung paano siraan si Inday Sara, the President. So tayo po na sang-ayon po kayo sa paghahandog ni Inday Sara, the President, ng kanyang buhay upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Malinaw po yung kanyang mensahe. Ang kanyang nais paglingkuran ay ang bawat pamilyang Pilipino. Hindi po kagaya ng alyansang Akbayan at Marcos. Yung alyansa ng Akbayan at Marcos, ang nais nilang paglingkuran, sila-sila lamang. Diba? Sila-sila lamang. Meron nga pong nagpadala sa akin na ultimo yung si Congressman Eli San Fernando, kaibigan ko ito full disclosure, ng Kamanggagawa Party List. Tayo po'y tinulungan at talaga namang nasa likod natin din ang Kamanggagawa Party List. Siya po ay kinontra nung Pangulo nung Akbayan. Di ba? Na ang tao raw, sabi nung Pangulo ng Akbayan, the people deserve accountability. Correct, tama ho siya. Kailangan pong marating natin ang pananagutan. Tama. Bakit ang Akbayan tahimik sa korupsyon at kurakot ni Bongbong Marcos? Kasi po nabuo na yung malansang alyansa ng Akbayan at Marcos. Huwag po kayong maniniwala sa mga yan. Yung kanilang senadora, itong Akbayan, wag po kayo maniniwala dyan. Interest po nila yan. Makikita at malinaw. Si BP Inday Sara ho, linabanan po nito ang insurgency sa Davao. And it was during her stint as city mayor of Davao that Davao City was declared insurgency-free. Kaya marami pong mga komunistang galit dito kay Inday Sara, the President. No? Kaya nga, ultimo, yung Pangulo ng Akbayan, pinuna po si Congressman Eli San Fernando. No? At sinasabi niya, ang Akbayan daw ay para daw po sa accountability daw ang Akbayan at upang daw pong marating natin ang pananagutan daw, sabi ng Akbayan. Bulilyaso po yung ganung pahayag. Ang Akbayan po sumiping na kay Bongbong Marcos. Meron na po silang malansang alyansa, alyansang Akbayan at Marcos. Ganon din po yung mga banal-banalan
yung mga pari at madre nagsanib puwersa, 'di ba? Yung mga kain-suka, yung mga naku, hindi ko lang ho nadala yung isa kong libro. Yung luma na po 'yun eh. Yung eksena noong 1986 People Power, na lapit na ho, next week yung anibersaryo niyan. Yung mga madre nagro-rosaryo, nakaharap sa tangke, nakaluhod, yung mga pari. Ito po yung mga tunay na dilaw na nakipaglaban sa diktadorya ni Marcos Sr. Ngayon, itong mga hilaw na dilaw, gamit pa rin ang same old playbook, same old clothing nila na nakamadre, nakapari. Yung isa nga dyan, si Flavi, si Padre Flavi, binasbasan pa yung kanyang bulilyasong complaint criminal complaint laban kay Inday as if naman magiging legitimate yung illegitimate complaint. Kasama din niya siyempre yung puwersa ng akbayan. Hindi ba? Ito po yung mga kain-suka. Si Marcos, yung pamilyang Marcos, kasama na si Bongbong Marcos, nalalaman ko ito. Bakit? Ako ho yung kasama ni Bongbong Marcos lang bago kami nagdeklara noong 2022. At noong 2022, ako po ang sumasagot at tumaharap sa mga ito. Kung banatan po nila si Bongbong Marcos noong 2022, ganun-ganun na lang. Ay sagado hanggang buto. Talagang sagad hanggang buto. Alam yan ng bayan, ng makabayad, ng alyansang kain-saba. Banat ng banat kay Bongbong yan. Ngayon, nasaan sila? Kasiping na nila si Bongbong Marcos. Nagsama-sama sila, bumuo na ng malansang alyansa. Ano? Ito, sino ito? Si Mary Grace Samson, 4 na puso. At si Dar 828, mga madre at paring demonyo ni Bangag. O yun nga ho eh. At si Harvey Bergamo Duterte, si Vin Heaven, maraming salamat. At Neneng Sulapas, panay puso din. At siyempre, yung mga marami pong troll, umaatake na naman po sila. Pero alam mo nyo yung troll, ang nagpapatunay lamang na ang tinig maisog ho ay patuloy na pinagkakatiwala ang pahina sa social media, ang ating pong halos magi-8,000 live viewers ngayong hapon. Maraming pong salamat. Ang programang ito ay para sa inyo. Ano ho? Kaya yun po ang ating hinihiling sa inyo. Tulungan natin, protektahan po natin, lumabas na po tayo, wag na po kayong magpatumpik-tumpik. Take away any ambivalence or uncertainty. Throw your support. Suportahan natin, protektahan natin si Inday Sara, the President. Ito na po ang ating magagawa para sa ating bansa. Ang layunin niya, pagsilbihan ang bawat pamilyang Pilipino. Hindi po yung kanyang, wala pong partido si Inday Sara. Meron po siya yung local or yung regional party, pero wala pong partido. So makikita natin, naging malinaw eh. Ang kanyang partido ay ang bawat pamilyang Pilipino. Kayo, ako, tayo po iyon. Tayo po iyon. Atin pong ayusin na ang ating bansa. Ibalik po natin, sinabi pa nga po ni VP Inday, ibalik natin ang tapang at malasakit. Ano ho? Malinaw po yun. Malinaw po yun. At syempre, marami pong mga magpapahayag ng kung ano-anong paninira na naman kay VP Inday. Pero wag po tayong mag-alinlangan na. Hindi po naging madali kay VP Inday Sara, the President, our President, na marating ang ganitong desisyon. Subalit, ulitin ko bawat pamilyang Pilipino ang nais kalingain ng magiging ilaw ng ating bansa. Ang magiging ilaw ng Republika ng Pilipinas. Ang ina ng mamamayang Pilipino, ang ina ng bawat pamilyang Pilipino, ang ina
ng Republika ng Pilipinas, Inday Sara the President. Tulungan po natin ito. Huwag po nating pababayaan. Lumabas na po kayo, mag-express na po kayo openly ng inyong suporta. Yung mga mambabatas o sa mababang kapulungan, huwag lang po ninyong tingnan blindly yung dikta ng inyong liderato. You will not survive this juggernaut. You will not survive the onslaught. Huwag ninyong bababuyin yung proseso ng impeachment. I personally bilang Pilipino, hindi po ako humihingi ng special treatment para kay Inday Sara the President pagdating ng impeachment process. Itama lang ninyo. At sa tingin ko, maraming Pilipino ang pareho ng aking sentimiento. Itama lang ninyo. Iparehas lang ninyo. Parehas lang. Iparehas lang ba? Iparehas lang ninyo. At kung hindi, yung mga mamamayan ng kada distrito, singilin ninyo yung inyong congressman. Singilin ninyo yung inyong district representative. Di ba? Bakit mo sinalaula o bakit ka pumayag na ganitong prosesong ginawa mo? But wag natin silang pangunahan with this development na nagpahayag na ng kanyang kahandaan at itinaguyod na, itinalaga na ho ni BP Inday ang kanyang buong buhay, pagkatao, pati kinabukasan niya. Bilang Pilipino, bilang public servant, itinalaga na po niya para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Halina po kayo, sumama na po kayo rito at suportahan natin, protektahan natin. Marami pa pong magaganap. Kagaya nga po nung aking ibinalita sa inyo, seemingly there is another impeachment complaint. Pang-apat, at ito nga po ay merong liaisoning between a certain attorney Beng at ito pong opisina ng mga garapal, yung Office of the Secretary General. At mukhang may ikinakasapang pang-apat na impeachment complaint. Panoorin natin, tingnan natin. With this announcement of readiness at yung kanyang pagtatalaga ng kanyang buong buhay para po sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino, expect more attacks kay VP Inday Sara Duterte. Ano ang gagawin ng bawat supporter o Pilipinong naniniwala at sumusuporta kay Inday Sara the President? Hindi na po tayo pwedeng basta nanonood lamang sa gilid o nagsasalita lang ng suporta pero kulang po tayo sa pagkilos. Tayo po ay openly magpahayag, magpakita na ng suporta. Ano? Ito maganda ito. Si Judith Abaw Johnson, wag napansinin niya mga trolls, gutom lang mga yan. Ay grabe po ang gutom niyan. Gutom na gutom. Imagine ninyo, nakablubog pa rin sa baha ang marami nating kababayan, lalo na diyan sa aking mga kababayan sa Bulacan. Sila tumatanggap lamang. Akala nila malaking halaga yun nata kukuha nila bilang trolls. Wala po iyon. Wala po iyon. Pang-tip lang po yan ng kanilang mga amo. Baka hindi pa. Baka pang-candy lang yan ng kanilang mga amo. So malinaw po yun. Humihingi po ng kapatawaran si BP Inday Sara kung natulungan man niya, tinulungan niya si Bongbong bilang Pangulo. Humihingi rin siya ng dispensa na napakarami na pong nalunod sa baha, may mga namatay, maraming napinsala, kasangkapan, ari-arian, tahanan na inanod din ng baha. Humihingi rin po siya ng kapatawaran dyan at dispensa. Patawad din daw ho sa lantarang pang-aabuso ng mga institusyon para lamang sa sariling interes ng mga politiko. Yung mga congressman ho na utu-uto kay Martin Romualdez, kaya po di pa pumirma sila last year, 215 congressmen approved without thinking, signing without reading, consenting without understanding yung impeachment laban kay BP Inday. All for what? All in the name of money. Huwag sanang ganun ang gawin ngayon ng 20th Congress. Dahil
Nangangampanya na po tayo ngayon sa bawat Pilipino, bantayan ninyo ang bawat kongresista, yung kanilang kung ano man ang kanilang aasalin, kung paano sila gagalaw, aarte, magdedesisyon diyan sa impeachment laban kay Inday Sara, the President. Hindi po tayo humihingi ng special treatment or special handling. Ang hinihingi lang po natin, iparehas lang, ipatas lang, at wag salaulain ang proseso. No? Hindi ho kayo nagpapagamit kayo dahil lamang sa pera. Ganon din humihingi ng kapatawaran ang ating Vice Presidente sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito po yung matagal na nating sinasabi.